Natin sa linya, si Ginoong Ellie Casilan, ang spokesperson po ng Federation of Association of Private Schools and Administrators. Magandang umaga po, Sir Ellie, and welcome po sa ASPN and Happy New Year po sa inyo. Data and Miss Tracy Macay. Oo. Thank you for this time. Okay, we're very happy to have you on the show kasi nga, di ba, ang Department of Education, sila po ang nakatanggap po ng pinakamalaking budget po sa 2026 sa GAA po. Magkano pa yun doon? Ilang trillion? 1.34 trillion pesos po ang budget for education. At isa pa sa mga gandang balita po doon, aside from the budget, ibabalik na po itong Senior High School Voucher Program na parang kailan ba ito, Sir Ellie, 2024 yata, na nadiskubre, may mga ghost students. So hindi lang pala ghost flood control projects, may mga multo ng mga estudyante na nakita po na gumagamit itong mga voucher pero hindi naman po talaga sila naka-enroll. So, kayo na po magkwento kasi sabi nyo nga, very essential, no? Malalaking tulong po talaga itong senior high school voucher sa ating mga mag-aaral na lalo nang gusto talagang magpatuloy sa pag-aaral sa senior high school. Sir Ellie. Yeah, malaking bagay yan, talagang malaki na itutulong sa amin yan. Maraming mag-aaralang medyo nakikinabang nga. Pero dito sa pagsusuri ng ating, sa evaluation ng ating DepEd, sana, binanggit na naman niya, may 6 daw na paaralan ng private schools. Sana, sabihin na kung anong eskwelahan niya yun, no? First of all, para gabay ang ating mga magulang. At malaman rin namin kung sino sa amin ang medyo may konting kulang. Kasi, bakit nailusot ito? Sino? May mga tanong nila, hindi na tanong namin eh. Bakit nakaraos ito ng ilang taon? At, sa kabilang banda, alam mo, maraming gusto rin kaming sana may address ng DepEd kasi there are real operational and sustainability challenges, no? May suliranin sa operasyon at kailangan pong sanang matugunan. Kung may pagkakataon, gusto ko sanang isa-isahin rin to, no? That you have to realize, talagang senior high school lang nakikinabang dito at kung binanggit mo nga, trillion pesos, pinakamalaki sa budget ng Pilipinas, ang private school hindi naman nakikinabang doon. Ang tala ang paglalabas ng voucher payment. No? The delayed release of voucher. Kadalasan po, nahuhuli ang pag-release ng voucher. Minsan, ilang buwan na ang lumilipas mula nang magsimula ang klase. Samantalang ang private school, kailangan magbayad agad ng sakit ng guro, kuryente, tubig, upa, at iba pang compliance requirements. Small schools do not have lots reserves. So, yung konting delay is delay cause cash flow problems. Walang malaking yung maliliit na paaralan. Kaya nagkakaroon pa ng problema sa cash flow. Pangalawa, hindi na sumasabay sa gastos at talaga ng voucher. Hindi po makasabay sa inflation. Cory, big depends lang isang kilo ng galunggong ngayon nasa 250 na no? So, yung mga bilihin, hindi na... Can you hear us po? Singit ko lang, para lang sa mga nakikinig po, no? 6 na eskwelahan ang sinasabi niyo po, tinutukoy ninyo, na hindi niyo pa alam kung sila po ay yung the one that Secretary Angara is referring to, na nakitaan, no? Na gumamit po ng ghost students. Yun po, just for clarification. Yeah, gusto rin namin malaman yan kasi ano ang nangyari? Okay, Bakit parang medyo considering ganito naman na private schools to? Hindi mo siguro masama kung sasabihin mo ako sa lugar, no? Marikina ba yan? Manila ba yan? Quezon City, Parañaque, asosasyon kami. May kanya-kanya kami mga presidente. At yun nga rin ang FAPSA, ang meaning, no? Gusto namin malaman para makatulong din, government partner ang private school. Oo.
Kaya kung malilihim yan, baka susunod na taon, yan na naman ang problema. Di ba? Oo. At gusto na rin namin ilahad na sa laki ng budget binibigay sa edukasyon, baka may pwedeng maisama yung mga walang senior high school. Kasi you have to realize, Pat and Ricky, na sa 100 na mag-i-enroll sa elementarya, 100 60% na lang dyan ang makakatapos ng grade 4. O 60 people na lang sa 100. Tapos ang makakatapos ng makakagraduate yan sa high school, nasa 40 na lang yan. Ang makakagraduate dyan ng college, yung tatapos talaga ng kurso, na gusto ng magulang, siguro mga 15 na lang. So ang sinasabi ko rito, as we go on with our education, all the way to graduate, marami nang nag-withdraw. Yan. Oo. Kaya Kasi, kung voucher, I suggest, maybe, actually, madalas sinasabi ito ng voucher, ibigay sana sa preschool, sa elementary. Kasi, yan ang basic education natin. So, ang nangyayari, yung mga bata, elementary pa lang, hindi na makagraduate. Humihinto na, lalo yung mga bata sa probinsya, dahil wala ng pantustos. Bibigay mo yan sa high school. Marami ng mga tao na, o mga bata na nakapag-withdraw na. Di ba? Hindi na mapapakinabangan yan. I understand where you're coming from na yun na nga, recommendation ninyo, basic education pa lang, meron ng mga vouchers. Pero dito po sa senior high school voucher program po, I'm sure sa mga private schools, may allotment rin yan eh. Kumbaga, hindi man pwede lahat na gumagamit ng voucher. May quota ho ba na kada private school ang pwede gumamit lang po ng voucher? Yes, may quota. At minsan, ang quota, kung baga naman pakaliit lang, kunwari, dapat magbibigay sa inyo. Kung ilan yung public school students na lilipat sa private school, yun ang bibigyan nila. Yes. So yung I tell you, no? I think sa atin dito, 22,500, no? Ang sitwasyon yan, Pat, is this. Kung ikaw yung private school, nag-charge ka, sabihin mo ng 6,000 tuition fee. So, pupunta sa'yo ngayon ng voucher student, no? Ang ibibigay 22,500 lang. Yung top up mo, hindi mo na pwedeng singilin yun, ha? So that itong mga bata na to, na nasa iyo sa senior high, nag-i-enjoy ng lahat din ng benefit na natatanggap ng ilang bata na nagbibigay ng full tuition fee. Di ba? Ang nahihirapan doon, yung operation ng pribadong paaralan. Kasi yung teacher, hindi naman porque, ganito lang mo, puro voucher yan, ito lang sweldo mo. Hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So kung kayo nagtuturo at sa klase, andun yung mga voucher students from public schools, nagbabayad sila ng less, pero yung teacher, binabayaran mo ng buo. So, problema yan. Next, no, sabi nagpapasalamat kami, at least kasi para may gano'n, no? May subsidy, Kaya, ang dating, sana ilagay rin naman nila sa, minsan kasi dumarating late na konti, no? May isang school administrator sa akin, nagsasabi na after Christmas na, no? Natatanggap. So, maganda yan kung ang eskwelahan ay malaki. At mas paano, yung mga subsidized students can be, pwede silang i-finance ng tuition fee dahil hindi mo masyado mararamdaman dahil malaki yung population mo. Pero kung maliit lang, tapos medyo umaasa ka sa voucher, yun ang medyo problema dahil dire-diretso ang mo. Ano nangyayari yan? Yung ginagawa ba dyan? Inilulong sa bangko. No? Ang collateral dyan talagang voucher mismo. Nilulong po nila. Kung magbayad ng interest, medyo pag-nalit ka dyan, compounded pa. So, humingi kami ng tulong, hindi ba pwedeng isabay talaga sa enrollment para mapakinabangan talaga. Dahil ang
ang budget naman natin dumadating ng at least several months earlier, di ba? Oo. Kung ang edukasyon ng mga bata ay talagang pinapahalagahan natin, lalo na ito ang pinaka magandang tulong nila, GASP ito, Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. So gusto namin sana na talagang maramdaman yan. Ito lang po, siguro huli na mula sa akin naman. So in effect po, given the current situation nga po at mga kondisyon, mga operational expenses, operational problems and challenges also na kinakaharap ng mga private schools. Pero siyempre, gusto rin po natin, pinapahalagan po natin yung edukasyon po para sa lahat. Ano? Do you recommend the continuation of the senior high school na vouchers? Kasi mukha pong meron din po kayong mga katanungan nga sa pagpapa-implementa po nito. I mean, we have to be fair to the private school owners kasi syempre yung mga private schools din, may danger din po yun na magsara kapag hindi po na-submit yung mga vouchers din nila, yung mga bayad pag nadadali or pag binabalik. Pero syempre, gusto rin natin i-consider yung inclusivity for the other students din to have access to education. So, sa sitwasyon po ngayon, are you in favor to continue this or is there any other alternative that you can think of which could be better than the senior high school vouchers? Continue, no? Continue rin bagay yan. Kasi, ang sabi ko pondo yan na dumadagdag sa operation natin. Sana, yung minumukhahay namin, sana, baka may pwede naman yung voucher na yan, ma-extend, no? Ma-extend all the way to sa mga elementary. Tsaka, maski pili na, no? Kasi, ang kinaano dyan ng gobyerno, hindi magsiksikan ang bata sa public school, kaya inililipat sa amin. So, ang public school naman, may problema rin sa elementary, no? You have to realize, Pat and Ricky, no? Hindi lahat ng private schools may senior high. Mas marami sa amin miyembro, preschool lang. Marami sa amin elementary lang, walang high school. Aming talagang pinapahalagaan at pinagpapasalamat namin. Ang ano lang namin ang delivery has to be on time, and then yung mga regulations, yung mga documentation sana medyo kumonte at hindi napapakarami kasi minsan may konting pagkukulang later what Yes, Sir that could Eddie. mean disqualification. Okay, Sir Eddie, nabanggit nyo na earlier po yung mga recommendations po ninyo at yung pakiusap nyo po sa DepEd na nga i-extend po. Maraming salamat po, Sir Eddie, sa inyong panahon at good luck po. No? Sana po talaga marinig po ang inyong rekomendasyon na i-extend po itong voucher program sa basic grade, sa basic ano pa lang, no, as early as kindergarten kung po pwede. Maraming salamat po, Sir Eddie. Thank you, sir. Maraming salamat, Pat Enrique, sa oras. Maraming salamat. Yan po si Ginoong Elizardo Casilag, ang spokesperson po ng Federation of Association of Private Schools and Administrators.